Po. Hi. Taga Good saan si Liza? evening. Manila po. Nasa Manila po ako ngayon. Saan ka banda sa Maynila? Muntinlupa po. Priso ka ba? Ha? Log siya. Hindi po. Preso ka po? Hindi. Hindi. Hindi po. Ikaw yung warden. Hindi rin. Hindi po. Security guard. Hindi rin. Pag ito security guard, no? Hindi ka tatakutin ito, magmakaawal. Sir, huwag kang lumabas. Sige, ma'am. Oh my Ilang God. taon ka na, Liza? 24 po. 24. Yes Single, po. may anak. Single po. Working student. Ilang taon ka na? 24. 24. Anong Yes. year? Senior high po. Senior ALS. high. ALS. Okay. So Yes good po. to know, no? Kahit na late ka, pero tinutuloy mo. Ano ba ang gusto mong maging? Maging nanay? IT po. Hindi po. Ay, sorry. Maging IT. Information Yes Technology. Yes po. So, ibig sabihin, dapat maging mapagmasid ka kasi sagad ka na sa information. So, being as a working student, anong ginagawa mo? Ano po, work sa umaga, sa hapon, school po. Anong work? Kasambahay po. Akala ko bantay ka dun sa Muntinlupa. Okay. So, anong kailangan natin ngayong gabi? Actually, I Actually, try, yung nag-try mga lang ano, po. yung mga Nag-try sagutan lang po na, mag-join dito. yung mga sagutan na actually, pang artista yun. Oh my God. Showbiz. Actually, Nakakahiya. matagal ka na bang nanonood ng live ko? Yes po. Talaga. Na-addict ka? Hindi na, nakaka-enjoy lang po. Nakakawala ng stress. Akala ko na-addict, minsan. parehab sana kita. Joke lang. Ay, nakaka-enjoy. Ibig sabihin, napapasaya kita. Yes po. Simula ngayon, Nakakawala ako na ng yung- stress. Simula ngayon, ako na yung kasiyahan mo. Oh my God. Oh my God. Taga saan po kayo, idol? Tagatagi. Taguig, okay po. So ituloy mo yan na pagiging working student. Kasi dati, I was a working student also before I enter to my present work. So saludo ako sa mga working student. Kasi ako naranasan Thank ko you rin. po. Yun talaga. Yeah. Mas maganda makapagtapos ka sa sarili mong pinaghirapan. Diba? Tama po. Someday you're proud kung ano man ang ginawa mo ngayon. Hindi kasi hadlang ang kahirapan para hindi ka makapagtapos ng pag-aaral. Yung iba kasi sinisisi nila sa gobyerno bakit ang dami ng anak nila, halos hindi nila mapaaral. Okay? Family is the fundamental unit of our society. Ibig sabihin, lahat ng meron tayong mga anak is nanggagaling sa pamilya. Most especially sa tatay at nanay. Depende kung paano kanila pinalaki, depende kung paano kanila pinangaralan, depende kung paano kanila tinuruan. Diba? Just like me, hinubuga kami ng maayos ng nanay at tatay namin. Siyam kaming magkakapatid, lahat kami working student. So ilan na yung professional sa amin? Merong teacher, police, base BA cum laude, teacher, board passer cum laude, teacher ulit, gano'n. So siyam kami magkakapatid, lahat kami working student. Kahit hindi man kami kayang pag-aralin ng totally ng nanay at tatay namin, lahat man kami nakagawa ng paraan. Sabi ko nga, ang kahirapan, hindi yan hadlang para hindi ka makapag-aaral. Depende yan sa dedikasyon at depende yan kung paano mo iahon sa hirap ang sarili mo. Okay? Tama. Tama. Iwasan mo lang na matamaan ka ng lalaki, ha? Kapag ikaw natamaan, iwan ko lang sa'yo.
matupad ang pangarap mong maging nanay. Huwag mong pangarapin maging nanay, ha? Ay, hindi po. Pangarapin mo rin, pero soon. Soon po is pag meron ng stable na work. Pag natupad na yung Kaanin mo naman yung pera mo, wala kang anak. Diba? Baka sabihin mo na lang someday, pag may edad ka, tapos wala ka mga asawa, Sir, anak, ano na lang ako? Oo. Ang importante, makapagtapos ka muna ng pag-aaral. Being a girl, dapat kasi, kayong mga babae, kaya nyo ring, kaya nyong maghanap buhay bilang isang babae. Huwag nyo lang iasa sa lalaki. Kasi meron din kayong mga sariling pangangailangan. Diba? So, mas maganda na meron kayo. Depende yun sa magiging asawa mo someday kung gusto kanyang pagtrabahuin o hindi. Pero kung makapag-asawa ka man ng walang trabaho, it's okay. At least kung nagkaintindihan kayo. Diba? Walang problema kung babae yung nagtatrabaho para sa pamilya. Basta masaya kayo, nagkakaintindihan kayo. Diba? Pero mas maganda may natapos ang babae. Kasi hindi natin alam, baka iwan ka ng lalaki, at least kaya mo yung sarili mo. Di ba? So, yung mga sarap-sarap na yan, hayaan mo muna yan. Tama na sa kilig-kilig lang muna, ha? Okay? Alam mo kasi ang buhay, parang laro yan. Di ba? Kailangan mong laruin yung buhay. Kahit mahirap, dapat alam mo kung paano iwasan yung mga bagay-bagay na ikakatumba mo, ikakabagsak mo. Diba? Parang basketball. Diba? Kung hindi mo ititira yung bola, hindi ka makakashoot, diba? Sa daan, pag may sasakyan, kung hindi ka gigilid, masasagasaan ka, diba? Sa problema, ang problema, pag hindi mo hinanapan ng solusyon yan, hindi mo masusolusyonan, tama? Ganon yung buhay ng tao. Kung may pangarap ka, kailangan mong paghirapan. Kailangan mong pagsikapan. Kasi walang pangarap, walang goal na matutupad kung hindi ka maghirap. Just like business. Ang business, hindi mo yan matutupad kung hindi ka makadaan sa maraming trials. Failed sa financial, problema, kasama, kasosyo, lahat. Lahat yan mapagdaanan mo bago ka maging successful. Just like me, sa pagla-live na to, yung 749 viewers na yan, wala yan. Kung hindi ako nagsikap, kung hindi ako nagtiyaga dito, kung hindi ako nag-focus dito, kung hindi ko binigyan ng oras to, walang 771 viewers na yan. Wala ka dito. Yeah. Diba? So para sa kaalaman ng lahat, maraming paraan para makasurvive tayo sa pang-araw-araw. For the information of everybody, ang TikTok na to, hindi ko pinaproblema yung gatas ng anak ko. Dito ako kumukuha ng panggatas ng anak ko. Alright. Galing. Kaya thank you so much guys sa mga nagsisend ng gifts talaga. Hindi totoo kasi lahat kasi ng way, basta legal na paraan, gawin natin. Diba? Kasi ang nilalive ko, free time ko lang eh. Kaysa naman na gumala pa ako, gumastos ako sa labas. Diba? Kung ano-ano yung gagawin ko sa labas, dito na lang ako. Marami akong napapasaya, nakakatulong ako sa iba, as well as natutulungan ko yung sarili ko. And nakikilala nyo ako. Diba? Facebook, YouTube, TikTok, considered as business. Tandaan nyo yan. Maraming mga vlogger na sikat na natulungan ng social media. Pero, depende sa pagsisikap. Depende sa tiyaga, depende sa dedikasyon mo. Diba? Yeah. Kaya ang pangarap, kung may pangarap ka, hindi natutulog ang pangarap kung hindi ka natutulog. Huwag kang umasa sa sinasabi nilang tsamba. Okay? O awa ng Panginoon. Ang awa ng Panginoon, given na yan sa atin. Every day, always, all the time, nandyan yung Panginoon, gumagabay sa atin. Yung awa ng Panginoon nandyan sa atin. Nasa Diyos yung awa, nasa tao ang gawa, sabi. Kumbaga, kinakawaan ka ng Panginoon, kung hindi ka nagsipag, hindi mo ginagawa, hindi mo pinaghihirapan, hindi yan matutupad. Okay? Huwag mong isisi sa ibang tao yung kahirapan na nararanasan mo. Kasalanan mo yan. Diba? Sabi nila, hindi mo kasalanang ipinanganak ang mahirap, kasalanan mong mamatay kang mahirap. Okay? Bakit? Kasi hindi ka nagsumikap.
If you want to success, you need to sacrifice. Okay? Tama. Yes, Pastor. Amen. Alright. Napakaangas. Hindi totoo yun. I want to share Yes. my experience because I am also a working student at the age of 13 years old. Lahat ng trabaho siguro na pagdaanan ko na. I was a construction worker, vendor, nagtinda ako ng mani, nagtinda ako ng popcorn, ice buko, ice tubig. Naging bantay ako ng karinderya. Naging barbero, naging DI, dance instructor, lahat ng racket pinasukan ko. Masurvive ko lang yung pag-aaral ko. Tingnan mo naman ako ngayon, pa-live-live lang. Okay? Tama. Hindi. Oo. Sa awa ng Diyos, naging pulis ako at the age of 24 years old. So, 31 na ako ngayon. Diba? So, ganun lang, kasimple. Ako, pulis na ako. Meron akong stable job, meron akong stable na sahod, pero naghahanap pa rin ako ng ibang paraan para pwedeng pagkakitaan. Pero legal. Tama? Kasi ayokong mag-stay lang sa bagay na meron ako. I want to improve myself. Kumbaga, gusto ko ma-aim yung pinakataas na pinakagusto ko sa legal na paraan. Ganun yun. Kumbaga, ayokong maging kontento sa meron na ako. Hindi ako marunong makontento eh. Pero gusto ko yung legal na paraan. Kaya ako naghihirap ngayon. Yung free time ko, alam mo ba pagkatapos nito, mag-i-edit pa ako. Edit pa ako niyan. Para may ma-post ako everyday. Diba? So lahat ng, in short, everyday, lahat ng routine ko, walang tapon, walang sayang. Ganun lang yan, kasimple. Kaya ang advice ko lang sa'yo, ituloy mo na yung pangarap mo. Then, I would like to say that I have my classmate. ALS din siya nag-graduate. Pero kasi mas bata siya dati. Mas bata pa siya nag-ALS, nag-high school, after high school, nag-college, ngayon pulis na. Graduate cum laude nung college. Isipin mo? Galing. Cum laude siya. Ako, graduate din ako college, board passer din ako, pero 75 lang. Pero take 1 ko na yung board exam. Ganun lang, swerte lang. Kaya tuloy lang sa pangarap, Lisa, okay? Huwag mawalan ng pag-asa. So, wag kang maniwala kasi being ALS kasi, merong discrimination minsan. Diba? Sabihin nila, ay, ALS ka lang naman. Huwag kang maniwala doon. Hindi mo kailangang makinig sa ibang tao. Magsumikap ka ng sarili mo. Mag-aaral ka ng mag-aaral. Diba? Mag-focus ka lang. Okay? Gamitin mo yung charm mo, charm. Malaking factor yan para sa'yo. Okay? Sabi ko nga lahat ng paraan gamitin mo para makasurvive ka sa araw-araw. Okay? Yes. May gusto ka bang sabihin? Wala na po. Wala. Na-speechless ka? Ano? Anong masasabi mo sa live ko? Marami po akong natutunan sa sinabi niyo po. Puro kalokohan. Hindi naman po. Ano? Yung mga sinabi niyo po, yung mga advice, meron din akong naano. Hindi, ganun talaga. Sabi nga nila sa pag umuwi ako sa amin, dati parang paano ka lang ha? Patinda-tinda ka lang. Dati nga sa amin, ako binubuli ako dati sa amin. Sinasampa lang ako, ginaganyan ako. Na mga tambay sa amin, malalaki sa akin, ginaganyan lang ako. Pero pag umuwi ako sa amin, naka-uniform ako. Nakatindig kayo. Sige, sampalin mo daw ako. Isa lang. Oo. Iba kasi kapag meron ka ng narating, hindi naman siya nagmamalaki ka. Kumbaga, siyempre ikaw, wala ka namang ginagawa, di ba? Tapos binubuli ka. Ngayon, nasa ano ka na, kumbaga naabot mo na yung pangarap mo. Sige, balikan mo daw ulit. Sabi ko nga, sige, sampalin mo ako ulit. Pag sinampal niya ako, posas siya agad sa akin. Kahit matanda pa siya. Pero joke lang, hindi naman ako ganun. So yung mga barkada ko dati, pag umuwi sa akin, tawag sa akin, sir.
Yung mga classmate ko dati na binubuli ako, nakikita ko pag umuwi ako, tricycle driver. Mayayaman sila dati ah. Yung mga classmate ko mayayaman dati pag umuwi ako, most of them, tricycle driver, construction worker. Tawag nila sa akin, sir. Hindi classmate lang, ganun lang ako. Umuwi ako, nagsakay ng tricycle. Oh. Ay, sir, ganyan. Hindi classmate lang. Mas maganda kasi na, kumbaga, kung ano ka dati, huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Tama po. Kumbaga, manatili ka kung saan ka nanggaling. Huwag mong itaas yung sarili mo kasi, di ba, kung nagmamayabang ka at magiging mapagmataas ka, marami kang kalaban. Kaya, stay humble kung anong meron ka. Di ba? Mas maganda yung kalma ka lang. Oo, kalma. Hindi totoo. Kumbaga, marunong ka makisama, mas marami kang kaibigan. Ganun lang kasimple. Okay, Lisa? Maraming salamat sa pag-akyat. Thank you po. Amen. Amen. Thank you so much, Lisa. Thank Maraming you po. salamat. Bye-bye po. Guys, hindi na to one teacher